Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kuya kung tawagin ng dalaga ang kapitbahay nila at kinakapatid pa niya at dumating ang panahon na hindi niya na ito tinatawag na kuya hanggang sa lumampas na sila sa boundary ng pagiging magkaibigan. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang The Love Between Us. Pagkababa pa lamang ni Eliza at Javier, mula sa kotse ay sinalubong na sila ni Tita Malu. Tuwang-tuwa ito pagkakita sa kanila. "Eliza!" Masayang bulalas nito. "Tita Malu, it's good to see you." Yumakap at humalik siya sa pisngi nito. Niyakap din siya nito at pagkatapos ay binalingan ang pamangkin. "Javier, ano? Kasala na ba? Nasabi mo na ba?" sabi nito. "Tita," nakita niya ang nagbabantang tingin ni Javier sa tiyahin. Hindi naman niya binigyan ng kahulugan ang sinabi ni Tita Malu at natawa lamang siya. "Oh well, halina kayo sa loob para makapagpahinga at tuloy ay makakain kayo," anyaya nito sa kanilang dalawa. Wala pa ring pinagbago sa bahay ni Tita Malu. Maganda at maaliwalas pa rin ang kabuuan niyon. Yari iyon sa kahoy. Gayon din ang mga muebles na nagbibigay ng preskong pakiramdam sa sino mang makakakita. Makikita rin ang kayusan at kalinisan ng bahay. Halatang hindi napapabayaan. Kilala niya si Tita Malu sa pagiging masinop sa lahat ng bagay. "Bani!" tawag nito sa dalagitang kasama nito sa bahay. "Dalhin mo muna ang gamit ng Ate Eliza mo sa kwartong itinuro ko sa iyo kanina." 5 taon pa lamang yata ito nang una niyang makita. Sa tansya niya ay mga 13 anyos na ito. Bagamat maitim ay hindi maitatangging maganda ito. "Salamat, Bani," sabi niya matapos nitong abutin ang dala niyang traveling bag. "Kumusta na, Bani?" bati ni Javier na kakaakyat pa lamang. "Mabuti naman po, Manong," nakangiting tugon nito bago tumuloy sa silid. "Buti naman at naisipan ninyong magbakasyon dito," sabi ni Tita Malu. "Kahit minsan tuloy nahihiling ko na sana'y mga bata pa kayo. Dahil noon ay madalas kayong napapasyal dito." May hibig na pagtatampong pahayag nito. "Sus, ang tita talaga, nagtampo na naman. Alam nyo naman na kahit hindi kami madalas na nakakadalaw, mahal na mahal namin kayo." Natatawang sabi ng binata. "Siya nga naman, Tita Malu, hindi ibig sabihin nakalimutan na namin kayo," sabi niya at muling yumakap dito. "Paano naming makakalimutan na nariyan kayo? Halos dito namin naranasan ang pinakamasasayang sandali ng aming kabataan. Hayaan nyo na ako at ganyan lang talaga ang tumatanda." Pinunasan nito ang numuong luha sa mga mata. "Halina nga kayo at kumain na tayo. Isay, sumunod ka na rin sa komedor para makakain tayo," tawag nito sa dalagita. Nang hapon ding iyon na pagpasyahan ni Javier at Eliza na maglakad-lakad sa tabing dagat para makasagap ng sariwang hangin. Nakatupi hanggang tuhod ang suot na maong na pantalon ni Javier upang hindi mabasa ng alon. Tinernohan niya iyon ng checkered na long sleeve polo na nakatupi ang manggas. Isang simpleng gray t-shirt ang ipinaloob niya roon. Sleeveless na bestidang lampas tuhod naman ang suot ni Eliza na ang kulay ay lalong nagpatingkad sa kaputian nito. Malayang nilalaro ng hangin ang nakalugay nitong buhok. Nang mapagod sa paglalakad, sabay silang naupo sa buhanginan upang hintayin ang paglubog ng araw na pareho nilang nakasanayang gawin kahit noong maliliit pa lamang sila. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanila. Tila kapwa sila na absorb ng kanya-kanyang isipin. Si Eliza ang unang bumasag ng katahimikan. "Have you ever been in love, Javier?" Tanong nito na hindi tumingin sa kanya habang iniipit sa likod ng tainga nito ang buhok na nililipad ng hangin.
She looked extremely beautiful. He loved to just sit beside her, feel her presence. They didn't need to maintain a conversation. Just being with her made any conversation unnecessary, because even without talking, they could understand each other, and that was what their friendship meant, being always there for one another. Siguro ay dapat niya nang ipagpasalamat iyon. Dapat na siyang makontento sa kung hanggang saan lamang ang kaya nitong ibigay sa kanya. Friendship. But if given a chance, he would reach for her and cradle her in his arm. He would smell and kiss her while they watching the sunset together. Hindi niya namalayang lumalayo na pala ang kanyang imahinasyon. Mahal din daw siya ni Eliza. Habang iyakap niya ito, isinisiksik naman ito ang katawan nito sa kanya. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito. He whispered in her ear how much he loved her. Then she looked straight into his eyes, looking as if she was begging him to kiss her. Pagkatapos unti-unting bumaba ang labi niya sa naghihintay na mga labi nito. Sa simula ay marahan lamang ang halik. Ilang sandali pa naging mapusok. She was driving him crazy. He wanted more. He wanted her, all of her. Unknowingly, napahiga na pala sila sa buhanginan na hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata. Tila natatakot na mawala sa paningin ang isa't isa. Hinaplos ng palad niya ang napakagandang mukha nito. "Oh Ali," daing ng isip niya. "Hello!" Napakorap siya sa pagpitik ng mga daliri ni Eliza sa harap ng mukha niya. Biglang bumalik sa realidad ang isip niya. Pinanikipan siya ng dibdib. God, he almost made love to her in his imagination. She had that great effect on him. Hindi tuloy niya alam kung paano ito pakikiharapan pagkatapos ng lahat ng nasa isip niyang gawin dito. Lihim niyang pinagalitan ang sarili. "Anong sabi mo, Ali?" Sa wakas ay nakuha niya ring sabihin. "Hay nako, kahit kailan talaga tong lalaking ito nakakaasar. Kung kailan mo kinakausap ng seryoso, saka naman kung saan-saan lumilipad ang isip. Pagmamaktol nito, bakit ba panay ang daydreaming mo riyan? You're always cap unaware. Sus, para naman ako lang ang may iniisip." Ganting pangaasar niya rito. "At least, hindi naman ako nahuhuli na tulad mo, no?" Pinanlakihan siya nito ng mga mata. Malakas na tawa ang sinagot niya rito. Amuse siya rito. Para itong batang nakikipag-away sa kanya. Namumulan na ang mukha nito sa inis. "Stop laughing at me and just answer my question. Ano ba kasi yung tanong mo?" Natatawa pa rin sabi niya. "Ang sabi ko, have you ever been in love? Wala naman kasi akong nakikitang seryosong relasyon na pinasukan mo. So I wonder kung may babae na bang nagpatibok niyang pihika mong puso. I guess I've been too busy or maybe I have not met the right person yet." "Oh, Steer," pangaasar nito. "Kita mo to. Siyang nagtatanong, ayaw namang maniwala sa sinasabi ko." Napakamot sa ulo niya. "I just can't believe it. As in no one, not ever, all this time?" Hindi siya umimik. Pinag-aralan niya kung ano ang isasagot dito na hindi siya mabubuko. "Oh, come on. Why don't you tell me?" All right. There was someone," mahinang sabi niya na hindi napigilan ang sarili. Ang mga mata niya ay diretsyong nakatingin dito. But she was already taken. Pagkasabi niyon ay ibinaling niya ang tingin sa karagatan. "Wow, did I happen to know her?" "No, at huwag mo na akong piliting sabihin kung sino siya, okay? Ang KJ mo naman, sinimulan mo na, ba't hindi mo pa lubos-lubusin? I guess I never had the chance. Noong magkaroon ako ng lakas ng loob, saka ko naman nalaman na may mahal na siyang iba." Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ang lahat ng iyon kay Eliza. Marahil ay gusto lamang niyang ilabas ang nararamdaman niya para dito
kahit hindi ito aware na ito ang babaeng tinutukoy niya. Para kasi siyang mababaliw kapag hindi niya nailabas ang nararamdaman kahit sa ganung paraan man lamang. Pero alam mo Javier, I pity this girl. Isa siyang bulag at manhid. Biruin mong hindi ka niya nakita at pinakawalan ka pa. Hindi ba niya alam na maraming babaeng nagkakandara pa sa'yo? Yeah, too many girls but not you. Hinaing ng puso niya. Why? You'd be a perfect boyfriend and husband, not to mention a father. You're great with kids, have a great sense of humor, and you're even good in cooking. Well, Ali, you must know na hindi ang mga katangiang iyan ang batayan para mahalin ako ng isang babae. She must love me. Dapat niyang maramdaman iyon ng kusa. Well, you may be right, but it's too easy to love someone like you. You're good looking, thoughtful, and has a great personality. Yes, I know that's the absolute kiss of death for a man. Napapailing siya. What's wrong with that? Ali, you're making me sound like I can fast for a saint. Natatawang sabi niya. Honestly, Javier, masyado kitang mahal para lang mapunta sa hindi deserving na babae. Like that snob trying hard model na dinidate mo. Isang beses ko pa lang siyang nakita, but I can see that she's not a right girl for you. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit ka nagtsatsaga sa mistisang hilaw na iyon. Halatang naiirita ito sa tuwing mababanggit si Marilyn. Nung unang makita nito ang babae nang ipakilala niya ang mga ito sa isa't isa, nahalata niyang naaantipatikahan si Eliza kay Marilyn. Pinagtaka niya iyon dahil hindi naman ito suplada o unfriendly. Ah, ganon. And who's the right girl for me? Sige nga, matanong ko. Well, someone who'll take care of you. Someone who'll love you enough para matagalan ang lahat ng tantrums mo. And someone who'll pamper you a whole a lot. More because that's why you deserve. Habang sinasabi iyon ng dalaga, naglakbay na naman ang isip niya. How is it to be loved by Ali? To be the center of her attention. Lahat ng mga nabanggit nito ay nai-imagine niya sa kanya nito ginagawa. How would it feel to be her husband? How would she take care of me and pamper me a whole lot thing what she claimed? Ang sarap sigurong maging kabiyak nito. Si Eliza lamang ang nais niyang makasama habang buhay. Hanggang sa pareho ng puti ang kanilang mga buhok. Ito lamang ang gusto niyang makatabi sa pagtulog at ang mukha lamang nito ang nais niyang magisnan sa umagang darating sa kanyang buhay. I love you, Ali. I love you a whole lot more. Bulong ng puso niya. I know, Javier, and I love you too. Sabi nito na saglit niyang ikinagitla. Noon lamang niya na-realize na naisatinig pala niya ang binigkas ng kanyang puso. Humilig ito sa balikat niya at nag-concentrate na sa panonood ng sunset. Ang sarap namang pakinggan, lihim niyang sambit. Kung sana ay ang pagmamahal na sinasabi nito ay higit sa pagiging matalik nilang magkaibigan. Siya na siguro ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang kaso ay hindi. Para dito, isa siyang matalik na kaibigan, tagapayo kapag may problema ito, at tagaaliw kapag nalulungkot ito. Hinding-hindi na kailanman lalagpas pa roon, at iyon ang masakit. Pareho silang natuon sa kani-kanilang iniisip, kaya hindi nila namalayan na nagdilim na pala ang kalangitan. Maya-maya pa ay naramdaman na nila ang mabining patak ng ulan sa kanilang balat. Sabay pa silang napatingin sa langit at kapag kuway sa isa't isa, sabay rin silang nagtawanan. Sa halip na tumakbo pabalik sa bahay, lalo pa nilang ninamnam ang labig na dulot ng ulan. Tumayo sila at tuluyang nang naligo sa ulan. Para silang mga batang naghabulan at lumusong sa tubig. Hindi nila alintana ang mga damit na nasuot nila. Nagsabuyan sila ng tubig. Ang balak na hindi paliligo ay nakalimutan na nila. Kung sino man ang makakakita sa kanila na hindi nakakakilala sa kanila, iisiping magnobyo sila. Nakakahawa ang kaligayahan at kapayapaan na mababanaag sa kanilang mukha. Para ba silang lamang ang tao sa mundo? Para sa kanya,
He would cherish and treasure every moment na magkasama sila ni Eliza, kahit tumanda na sila at magkaroon ng kani-kanilang sariling buhay. Mananatili ang mga alaalang iyon sa isang bahagi ng puso niya. Hindi kailanman kukupasin ng panahon. He might not have her for herself, at least he would have her memories to live for. Para kay Eliza, hindi niya pinagsisisihan ang pagsama niya kay Javier upang magbakasyon. Talagang wala ring nagbago mula noon hanggang ngayon. Enjoy pa rin siya kapag ito ang kanyang kasama. Nagagawa lamang niya ang ganung kawalan ng inhibisyon kapag ito ang kasama niya. Hindi niya kailangan mag-pretend dito. If she didn't feel like it, maaari niya yung ipakita rito. Pero kay Hendrix ay hindi. Kahit hindi niya gustong gawin, basta gusto nito ay kailangan niyang gawin. Pati ang pananamit niya ay gusto nitong baguhin. Gusto nito na palagi siyang nakaayos. Kapag manonood sila ng sine, kailangan pang nakakontodo bihis siya. Kahit na alam nitong mas komportable siya sa maong at long sleeve na may t-shirt sa loob. Bakit ba ngayon ay napapansin niya na ang lahat ng mga iyon? Dati-rati ay hindi naman niya pinapansin ang mga bagay na iyon. Ang lahat ng pinagagawa ni Hendrix sa kanya ay palagi niyang binibigyan ng dahilan na para din naman sa ikabubuti niya iyon. Bakit ngayon ay marami na siyang nakikitang butas na hindi naman niya nakikita noon? I don't want to think about it yet. Not now, kung kailan gusto muna niyang mag-enjoy at sandaling kalimutan si Hendrix.